mabati ko man lang ang mga kapwa Bisaya ko at para mapakita ko ang katawan ko sa aking mga kababayang Bisaya. I am very proud to be like the Cebuanos, a Visayan, and I'm very proud to stand here in this platform of Cebu, the city outside Metro Manila with the highest voting population, the city that is the center of the tourist industry in Visayas and Mindanao, the Queen City of the South, Cebu City. Itong aming kandidato pagka-presidente na si Manny Villar. Alam naman ninyo, si Villar ay napakabait na tao. Magkasama kami ng Senate President siya at Senador ako. Kahapon sabi nila, may survey daw sila. Ngayon, linabas ang survey. Pantay na ang pinakamalapit na kalaban at si Manny Villar. Kawawa na itong aming kandidato. Pinatutulong-tulungan nila. Pati asawa niyang si Cynthia kung minsan ay dinadaway pa nila. Kaya, dahil mabait si Manny Villar, ako ang kalaban nila. Hinahamon nila magdebate daw dahil mayayain itong si Manny at mapagkumbaba. Magdebate daw sila. Kako, huwag na debate maski anong oras ng araw at ng gabi. Debate tayo. Pero yun ang debate. Kung gusto nyo, suntukan. Biro mo, bayan, nakikita naman ninyo sa telebisyon, saring-saring iskandalo. Bawat eleksyon, pare-pareho ang ating issue. Una, ang graft and corruption sa gobyerno. Matagal na yung graft and corruption na yun, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Bawat eleksyon, yun pa rin ang issue. Graft and corruption, pagnakaw ng pera ng gobyerno na dapat mapunta sa ating mga mamamayan, ninarakaw lang sa Metro Manila. Hindi ka ba naman magalit dyan? Ako, anak lang ako na mahirap. Marami kaming magkapatid. Puro kami nag-eskwela sa public school. At hindi kami minsan nagkopya. Pero nag-graduate kaming mga valedictorian. Kaya lang, wala kaming abilidad makapera. Si Manny Villar ang marunong dyan. Kaya, tandaan lang ninyo, si Manny Villar nagaling lang sa mahirap din, kamukha ko, pero ngayon ay bilyonaryo, nililista ng Amerikanong magazine, na Forbes magazine, one of the 10 richest Filipinos. Kaya, pag nag-presidente yan, itong Cebu hindi lang magiging leader of the furniture export industry. Cebu will be one of the sources of all the businesses and industries in the entire Asian region. Everyone will come to Cebu to do business here. Entrepreneur lang ang tawag dyan. Negosyante lang ang marunong gumawa ng ganyan. Yung iba, puro lang salita. Salita sila ng salita. Puro na sila against graft and corruption, pero buong buhay nila wala silang ginawa. Ako, nagawaran ang titawag na Asian Magsaysay Award for Government Service sa buong Asia. Pinag-aralan tayo ng mga Bisaya dahil sa talagang nilabanan natin ang mga nagnanakaw ng pera sa ating gobyerno, mga kriminal at iba pa. Yung mga buhaya sa gobyerno, pinaghamon natin. At may resulta tayo talaga. Kaya si Manny Villar ganun din. May resulta talaga. Naging Speaker of the House of Representatives, naging Senate President, ngayon ay magiging Presidente na. At bilang Bisaya, mapapangako ko sa inyo, pag natapos ng halalan, babalik kami dito. At kakanta si Manny Villar. Mamaya kakanta yan eh. Biro mo yung mga iskandalo na yun, nagagalit na talaga ako sa kanila. Una, biro mo, yung mga general, pumunta sa Russia, nag-junket doon, tapos nahuli sila. Hindi ba naalala nyo sa radyo yon? Huling-huli sila. Meron silang 7 milyong piso na hindi nila papaliwanag. Bakit sila may dala-dala na ganong milyones?
mga general. Pangalawa, ang dami-daming mga advertisement noon, bago pa halalan, bago pa ang kampanya ng mga ibang mga opisyal sa publiko. Kako, bakit kayo nangangampanya? Dami naman yung pera. Yun pala, sabi ng Commission on Audit, ang pangampanya pala nila at ang mga propaganda nila ay kinukuha nila sa pondo publiko. Meron pa nga isa, nagpalabas ng happy birthday, sabi niya sa dyaryo, yun pala ang kinuha niya, pera ng gobyerno para magbayad sa sarili niya. Happy birthday to me, sabi niya. Yan ang tao, nakalaban ko talaga, antayin lang niya matapos ang halalan. At mamili siya, maski anong martial arts kung gusto niya. Hinamon ko ng debate sa Plaza Miranda, ayaw niya. Hinamon ko ng suntukan, ayaw din niya. Kabaklang tao, siguro gusto niya kurutan. Tapos ngayon, nagpasampa pa ng complaint sa Comelec. Gusto niya na i-disqualify ako bilang kandidato. Dahil lahat daw na mga ginagawa nila na magnanakaw sa gobyerno, nilalathala ko at binibigkas sa sambayanang Pilipino. Kasalanan ba yan? Is it a sin to denounce the theft and the robbery of the money of the people who can no longer survive during this time of El Nino drought and this time of rotating brownouts? Ang kailangan dito sa Cebu, dahil nagro-rotating brownout na yata kayo, ay na sa Maynila ayusin yung dating tinatawag nating National Transmission Company o Transco na ngayon ay National Grid Corporation of the Philippines. Dahil tatlong may-ari niyan, pribado na ngayon kasi yun ang paglagay ng kuryente. At nag-aaway-away sila, kaya nagiging kulang ang kuryente natin dito sa Cebu. Kaya dapat yan talaga ay merong summit para masettle na yung problema nila. At higit sa lahat, kailangan natin isang ekonomista, kamukha ni Villar, at yung ticket niya. Dahil tama na yung mga pagkayabang ng mga tao na wala namang karanasan, wala namang naitutulong at nadulot sa ating mamamayan. Kaya ako, pag bumalik sa Senado, itutuloy ko pa rin. Kung pwede nga lang ba mag-file ako ng panukalang batas na dagdagan ang makulungan para makulungin sigida ang mga magnanakaw sa gobyerno. Wala nang salita-salita pa, wala nang mga privilege speech. Basta kita ko na sa Commission on Audit may report pala na nagdalakaw yung pera, suntukin mo na kaagad at dalhin mo na kaagad sa pinangkuhan. Yun ang gamot ng ating gobyerno. At finally, I promise my fellow Visayans, here and now in Cebu City, since I am from Western Visayas, I'm as proud of our historic legacy as you are. I promise you that we shall have, during the Villar presidency, a 6-year term of economic growth never before seen in our country. And with this surge in economic growth in Asia, the Philippines, particularly Cebu, will be the center of trade and industry in this part of the world. We will never stop this fight. I will never stop. I will never retreat. I will never surrender. Tinatakot-takot ako na makalaban ko dahil lahat ng complaint nila sa akin, ang nagdidemanda daw ay taga Mindanao, Muslim daw na pangalan na ginagamit nila. Mga gago, hindi nila alam na lahat na mamatay tao sa Mindanao, mga kamag-anak ko. Sinong tinakot nila? Mahirap nga, maging mahirap sa panahon na ito. Sa siyudad na malaki at sophisticated, kamukha ng Cebu, napakahirap. Pero, mga kababayan ko, tandaan ninyo, merong Diyos ang ating daigdig. At itong Diyos na ito, nakikita niya ang lahat na nangyayari. Nakikita niya kung sino ang nagnanakaw ng limpak-limpak na pera ng ating gobyerno na dapat lang ay magalit ang lahat na disenteng Pilipinong mamamayan. Nakikita ng Diyos ang ating paghihikahos at ang ating paghihirap. At darating na ang araw na God will liberate the Filipinos from their self-inflicted poverty. For, as the poet said, it matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate.
I'm the captain of my soul. May God bless you, fellow Visayans. Thank you very much, Senadora Miriam Defensor Santiago! Kita!